Pareho naman kaming babae, kaya hindi siguro masama na sampalin ko siya. Nagulat na lang siya ng biglang pagsasampalin ni Lian si Rhea. Hindi pa nakontento ang kaibigan niya dahil sinabunutan din ito ang huli. Walang hiya ka? Sa lahat ng gagawin mo, yung asawa pa talaga ng best friend ko? Ang daming binata sa buong mundo, tapos may asawa pang napili mo? Halika nga dito. Hinatak nito si Rhea palabas ng pinto. Bitiwan mo nga ako! Sigaw ni Rhea pero hindi ito pinakawala ng kaibigan niya. Baby, hayaan mo na lang yan. Awat ni Genesis pero wala itong nagawa. Pipigilan niya sana ang kaibigan niya, kaso umiyak na si Kenneth, kaya mas inuna niya ang anak niya. Bakit kasi hindi mo nilak yung pinto? Tanong niya nang silang dalawa na lang. Baby, ang akala ko ikaw ang kumakatok. Hindi ko naman kasi inaasahan na papasukin niya ako dito sa kwarto mo. Marahil ay binabantayan ni Rhea ang mga kilos niya. Siguro ay lagi itong naghihintay ng pagkakataon kung paano nito masusolo ang asawa niya. Tapos ka na bang maligo? Tanong niya rito. Kung hindi pa maligo ka na ulit, hindi na ako lalabas para bantayan ka. Alright baby, huwag ka nang lumabas, okay? Oo. Kawawa naman ang anak niya. Nagising kasi ito sa sobrang ingay. Humanda sa kanya bukas ang babae ngayon. Hindi na iyon makakatapak pa dito sa asyenda nila. Tulog na, love. Anya sa anak niya habang mahinang tinatapik ang puwet nito. Nakatitig sa kanyang anak niya habang inaantok ang mga mata. Sorry, love. I love you. Ngumiti ito na tila ba naintindihan nito ang sinasabi niya. I will protect you and daddy. Love, hindi nila tayo mapaghihiwalay. Baby, galit ka ba? Tanong ni Kevin paglabas nito mula sa banyo. Promise, hindi ko siya pinapasok dito. She's wasted and she wants to have sex with me. Nakapikit siya ng mariin para pigilan ang sarili na hindi lumabas ng kwarto para paulanan ng suntok ang mukha ng babaeng iyon dahil nanggigigil talaga siya ng gusto. Baby, huwag ka na magalit. Wala naman talaga akong kasalanan eh. Magbihis ka na tapos matulog ka na. Utos niya rito. Ba't hindi mo siya itinaboy palabas kanina? Tinataboy ko siya pero ayaw niyang lumabas kaya tinawag na kita. Dahil baka gumawa ng kwento ang babaeng yun na pinagsamantalahan ko siya. Hindi ko lubos maisip na ganoon na siya. Ganoon na talaga siya dati pa. Sagot niya. She's a bitch. Baby, ano gagawin natin? Nag-aalala nitong tanong. Parang gusto ko na tuloy umalis dito sa lugar na to. Hindi matatahimik ang buhay natin kapag nasa paligid lang ang pinsan mo. This is my place, Kevin. Kung meron mang aalis, yun ay hindi tayo. Kung hindi siya. Dahil sampid lang siya dito. Don't worry too much dahil ako nang bahala sa kanya. Ayoko lang na maging magulo ang pagsasama natin, baby. Gusto ko tahimik at masaya. Hindi yung ganyan na may asungot talagang sumusulpot para subukan tayong sirain. Matulog ka na. Salip ay sabi niya. Hindi ako papayag na masira niya ang pamilya natin, hon. Ako din. Hindi din ako papayag na masira ang pamilya natin na inuumpisahan pala natin buuin at palaguin. Magkasama natin po protektahan ang pamilya natin, baby. Tumango siya. Tapik-tapikin mo muna itong puwet ni Kenneth para maikuha kita ng sopas na niluto ni Lian. Huwag na. Pigil nito sa kanya. Huwag ka nang lumabas dahil baka paglabas mo yung sumulpot na naman siya. Saglit lang ako. Ayoko, huwag ka nang lumabas. Hindi na rin naman ako nasusuka at nahihilo eh. Matulog na lang tayo, baby. Alright, let's sleep then. I love you, baby. I love you to asawa ko. Sagot niya. Nang makatulog na ito ay maingat siyang bumangon para lumabas. Makikibalita siya kay Lian kung ano nangyari kay Rhea. Lian, ano na nangyari? Naabutan niya kasi ito sa kusina habang binabantayan nito si Genesis na kumakain ng sopas. Ayun, kinaladkad ni Eden papunta sa labas nitong asyenda ninyo. Kinaladkad habang hubot-hubad? Nilagyan ko ng tuwalya yung katawan niya para naman may saplot siya. Ang katikatin niya. Nakabalik na ba si Eden? Hindi pa. Hayaan mo yun para magtino. Tulog na ba yung inaanak ko? Si Kevin, tulog na rin ba? Tumango siya. Matulog ka na rin, Mira. Ako nang bahala dito. Sisiguraduhin ko na hindi na makakabalik pa ang babaeng iyon para manggulo. Salamat, Lian. Sa susunod na makikita ko pa ang mukha niya dito, ay siguradong mas higit pa sa ginawa mo ang gagawin ko sa kanya. Sisirain ko muna ang buhay niya bago niya masira ang pamilya ko na iniingatan ko. Sira ulo siya. Asawa ko pa talaga napili niya, ha?
Ayos na bang pakiramdam mo? Tanong niya sa asawa niya na makita niya ito na nakaupo na sa ibabaw ng kama nila. Halika na, kumain na tayo. Kanina pa nga sana kita gigisingin kaya lang ayoko may storbang pagtulog mo eh. Ayos lang ako baby. Nasaan nga pala si Kenneth? Inaalagaan pa ba ni Edna? Inginuso niyang anak nila na payapang nakahiga sa crib kaya naman nakahinga ito ng maluwag. Nang makita nito ang anak nila na natutulog ay humiga ulit ito. Pwede ba ako matulog ulit baby? Kumain ka muna bago ka matulog ulit. Mamaya na lang. Di na kasi ako makakatulog ulit kapag kumain ako eh. Sige. Ikaw kumain ka na ba? Tapos na. Tumangutang ito at ngumiti. Mabuti naman kung ganoon. Huwag kang gumawa ng mga gawaing bahay dahil baka madisgrasya ka ha. Hintayin mo ako magising at ako na lang gagawa. Nagwalis lang ako sa labas. Mariin itong umiling-iling. Malulukot ang anak natin dahil sa pagyuko-yuko mo. Ako na lang ang gagawa mamaya pagkatapos ko magpahinga. Nalaman kasi nila na nagdadalang tao na siya. Sige na, pahinga ka na ulit. Kapag nagutom kayo, pumunta ka na lang sa kusina ha? I will. I love you. I love you too. Lumabas na siya para hayaan na makapagpahinga mag-ama niya. Pagdating niya sa kusina ay nakaupo na doon ang ama at ina niya. Nasaan ang asawa mo? Akala ko ba tatawagin mo siya para makakain na tayo? Tanong ng ama niya. Nakiusap po siya sa akin na magpapahinga na raw po muna siya, Dad. Kaya nagkakasakit ang batang yan dahil inuuna yung iba kaysa sa pagkain. Umiling pa ang ama niya. Iha, asikasuhin mo ang asawa mo kagaya ng pag-aasikaso niya sa'yo. He's strong, yes. Pero kahit ganyan ang ipinapakita ng asawa mo, alagaan mo pa rin. Hindi lang niya nagsasabi sa'yo pero alam ko na gusto niyang alagaan mo siya paminsan-minsan. Sino ba ang taong ayaw alagaan ng mga taong mahal nila, di ba? Kelvin is a good man. I considered him as my son, not because he's your husband, but because I felt how he genuinely loves our family. Kung tutuusin iha, hindi niya kailangan magtrabaho kasama ko dahil sobrang yaman na niya. Pero pinipili niya na samahan ako dahil kapag may nangyari daw sa akin, ay tsak na masasaktan ka at hindi mo raw kakayanin iyon. Di bali na daw na mahirapan siya, araw-araw, sa pagsama sa akin basta huwag ka lang mag-alala na wala akong kasama. Mahabang pahayag ng ama. Hindi niya naman ako kailangan samahan dahil mababait naman ang mga tauhan natin pero itong asawa mo ay matigas ang ulo. Pagdating naman doon, sobrang bilis niyang kumilos. Kunti na lang ay mapapantayan na talaga niya ang mga machine. Asipag ng asawa mo, iha. Dagdag naman ang ina niya. Sa unang tingin pa lang iisipin mo na dito siya sa probinsya lumaki. Dahil seryoso talaga siya sa ginagawa niya at lahat ay inaalam niya. Yeah, that's true. Alam mo sa tingin ko mas magaling pa sa akin ang asawa mo. Wika ng ama na halata sa boss nito na ipinagmamalaki nitong asawa niya. Lihim ko kasi pinagmamasta ng asawa mo, kaya alam ko ang lahat. Lalong-lalo na kapag nakikipag-usap siya sa mga tauhan natin. Kapag mag-birthday naman, ay binibigyan niya pala ng 5,000. May nagsabi lang sa akin kaya nalaman ko. Di ko alam na mas mabait pa pala manugang ko kaysa sa akin. Kaya sobrang swerte niyo ng mami niyo dahil hindi lang gwapo at mayaman ang napangasawa niyo. Kung hindi nga, mga mababait din. Alam ko po yun, Dad. Sang-ayon niya. Kaya nga po mahal na mahal ko ang asawa ko eh. I know you love him. Pero minsan nakakalimutan mo ng alagaan ng asawa mo. Kami ng mami mo, hindi lang ako nag-aalaga sa kanya dahil maging siya din ay inaalagaan ako. We look for each other every time. Kaya alam namin kung napapasobra na ba kami sa pagtatrabaho o sakto lang. Next time, panuorin mo ang asawa mo. Remind him to eat on time dahil mas importante ang kalusugan kaysa sa trabaho. Opo, Dad. Now, tawagin mo na siya para makakain na tayo. Kung ayaw niyang bumangon, ako mismo tatawag sa kanya. Sige po. Pumasok ulit siya sa kwarto nila kagaya ng utos ng ama niya. Mainit niyang binuksan ang pinto para hindi makagawa ng anumang ingay. Habang nakatitig siya sa asawa niya, nakaramdam siya ng awa. Aminado kasi siya na hindi na niya ito naaalagaan simula na magbuntis siya dito sa pangalawa niya dahil nga lagi na lang siyang nakahiga. Masalan kasi ang pagbubuntis niya ngayon, hindi kagaya ni Kenneth noon na nakakapunta pa siya sa grocery kapag wala na siyang stocks na pagkain. Siguro dahil wala siyang inaasahan noon maliban kay Lian kaya nakasama si Kenneth. Ngayon kasi konting kilos lang ay nahihilot na susuka na siya kaya lagi lang siyang nakahiga. Nang magsawa sa pagmamasid sa asawa ay dahan-dahan siya sumampa at tumabi dito ng higa. Mamaya na lang niya ito gigisingin dahil ayaw niya na maputol ang maganda nitong tulog.
I love you. Pabulong niyang sabi at pagkatapos ay hinalikan nito ang labi at ilong nito. I love you, honey ko. I love you more, baby. Sambit nito habang nakangiti pero nananatili pa rin nakapikit ang mga mata nito. Mahal na mahal ko kayo. Dagdag pa nito dahilan para yakapin niya ito ng mahigpit na agad naman itong ginantihan. Siguro nananaginip ang asawa niya. Sumasagot kasi ito sa mga sinasabi niya. Paglabas nitong anak niya ay babawi siya sa asawa niya. Araw-araw ay ipapakita niya sa asawa niya na hindi ito nagkamali na pinakasalan siya. Hon, I love you. I will be forever thankful because you're my husband. While taking care of me, please don't forget to take care of your health too, para hindi ka na magkasakit ulit. Kung hindi mo kaya, huwag ka na sumama kay Dad dahil hindi naman siya pababayaan doon ng mga tauhan natin. Para siyang baliw dahil kinakausap niya ang asawa niya kahit tulog ito. Baby, bakit gising ka pa? Tanong sa kanya ni Kevin nang mamulatan siya nito na mariing nakatitig sa anyo nito. Hindi ka ba natulog? Natulog? You're lying. Hindi ka natulog, no? Natulog nga. Natulog siya pero paidlip-idlip lang dahil binabantayan niya ito. Medyo mataas kasi ang lagnat ng asawa niya. Siguro dahil sa sobrang pagod. Natulog naman talaga ako, honey. Huwag ka magpupuyat lalo na't malapit na lumabas yung baby natin. Anito habang pinipilit na ibangon ng sarili. Ipagluluto pala kita ng almusal. Huwag na. Si Aling Pilisan ang magluluto. Magpahinga ka na lang para gumaling ka na. Wika niya na may kasamang pag-aalala at inalalayan ito na humiga ulit. Ilang araw ka palang may sakit pero parang ang payat-payat mo na. Dali na kaya kita sa doktor. Wala lang to, baby. Siya nga pala, nasan si Kenneth? Pinapakain na ni Edna. Eh ikaw, bakit hindi ka pa kumakain? Kumain na rin ako. Pagsasinungaling niya. Wala siyang gana dahil nag-aalala siya dito. Gusto mo na bang bumalik sa Manila? Kaya ka nagkakasakit dahil hindi ka naman sanay sa buhay dito eh. Isa pa, ang bigat ng mga ginagawa mo. Eh doon, nakaupo ka lang tapos pautos-utos lang. Ni minsan, hindi ka pa nagkasakit doon. Gusto mo na ba akong bumalik doon? Tanong nito na sinagot niya na isang tango. Doon ka naman talaga nararapat at hindi dito eh. Kaya ka lang naman tumira dito dahil sa akin. Halika nga dito. Marahan siya nitong hinatak at pagkatapos ay pinahiga siya nito sa mga braso nito. Kung nasaan kayo masaya, syempre doon din ako. Anong gagawin ko sa Manila kung wala naman kayo doon? Kayong tatlo ang buhay ko, kaya kung hindi ko kayo kasama wala din kwenta. Pero kasi, nagkakasakit ka lang dito eh. Ayun lang naman ako nagkasakit eh. Hayaan mo at masasanay din ako. Ang layo ng kurso mo sa trabaho mo ngayon. Wika niya. Eh ano naman? Baka mamaya ikaw naman magkasakit sa kaiisip ng mga bagay na hindi naman dapat iniisip. Baby, nagawa ko na mga bagay na gusto ko noong binata pa ako. Ngayon na may asawa na ako, hindi na pwedeng ganoon dahil mas priority ko na kayo kaysa sa sarili ko. Isa pa mahal ko ang ginagawa ko at hindi naman ito labag sa loob ko. Talaga? Oo naman. Hindi mo ko sinisisi? Bakit naman kita sisisihin? Dahil alam ko na hindi naman ito ang pinangarap mong buhay. Baby, mahal kita at alam mo yun, di ba? Oo, hindi itong pinangarap kong buhay pero dahil itong mundo mo, sasamahan kita hanggang sa dulo. Saan ka nakakita na mag-asawa tapos nakatira sa magkabilang mundo? Natural. Kaya nga tayo nagpakasal dahil magsasama tayo sa hirap at sa ginhawa. Alam nga naman na ikaw ang pagtrabahuhin ko dito sa asyenda tapos ako doon sa Maynila. Nagpapasarap. Yun ba ang gusto mo? Kung doon ka magiging masaya, ayos lang. Sigurado ka? Ayos lang sa'yo na magkahiwalay tayo? Oo. Ano magagawa ko kung doon ka masaya? Dahil ba ito sa pagbubuntis mo kaya pa iba-ibang mood mo? Kulang kaya ito sa sexy. Hinampas niya ang braso nito. Tumigil ka. Nakita mo na nga ang laki-laki na nitong tiyan ko eh. Eh di ba? Sabi ng mami mo dapat araw-arawin natin para hindi ka mahirapan ng mga anak sa baby natin. Maghuhubad na ako ah. Kahit may sakit ka? Init lang to, baby. Siguro, dahil hindi ko na ilalabas ang init ng katawan ko. Ilang buwan na rin kasing wala eh. Tumigil ka nga. Gusto mo, mahuli tayo ng anak mo? Akala ko ba pinakakain siya ni Edna? Tsaka paano niya tayo mahuhuli? Nakalak ang pinto. Mami, ang gabi na lang. Anya, dahilan para mapangiti ito.
Ang hilig talaga. May sakit na't lahat-lahat, puro kaharutan pa rin ang iniisip. Mamayang gabi ha? Hindi ako matutulog hanggat walang nangyayari sa atin mamayang gabi. Gising man o tulog ang anak natin, tuloy pa rin ang laban ha? Oo, sagot na lang niya. Kaya mahal na mahal kita eh. Ano? Bagay niya pantiningala ito. Mahal na mahal mo ko dahil pinagbibigyan kita sa tuwing humihiling ka ng sex? Hindi lang naman dahil doon, baby. Mahal na mahal kita dahil mabuti kang asawa at nanay sa mga anak natin. Mahal kita dahil lagi mo kaming inaalagaan at minamahal ng walang katapusan. Ipinapangako ko na hindi ako mawawala sa tabi mo. Tayong dalawa, habang buhay tayong magsasama at magkasama natin na palalaguin ang pamilya natin. Bubusugin natin sila ng pagmamahal na madadala nila hanggang sa magkaroon na rin sila ng kanya-kanyang pamilya. Alam ko, hindi sila pwede magkaroon ng kasintahan hanggat hindi sila nakakapagtapos ng pag-aaral. Ha? Hindi sila pwede magkaroon ng girlfriend dahil baka mabuntis nila na maaga. Pahayag ni Kevin, kaya napangiti siya. Hanggat hindi ko nakikita na kaya na nilang bumuhay ng pamilya, hindi sila pwedeng lumandi. Ang akala ko ba ayos lang sa'yo na magkaroon sila ng kasintahan? Dati yun, pero ngayon nagbago ng isip ko. Hihigpitan ko sila sa allowance para hindi sila gumala ng gumala. Kawawa naman pala mga anak mo sa'yo. Ang higpit mo palang ama. Tuturuan ko lang sila kung paano maging responsable. At kahit mayaman tayo, hindi ko hahayaan na makukuha nila ang gusto nila nang hindi nila pinaghihirapan. Para matuto sila kung paano pahalagaan ng bawat sentimo na pinaghihirapan nating dalawa. Seryosong sabi ni Kevin. Para kang si Dad kung magsalita. Anya, si Dad pa nagturo sa'yo na gawin mo yan? No? Sino? Ako lang. Bilang ama ng anak natin at magiging anak pa, ay asahan na nila na hindi magiging madali ang lahat. Hindi pwedeng makuha nila mga gusto nila nang hindi nakakatikim ng hirap. Ngayon pa lang, ay naawa na siya sa mga anak nila dahil habang nagsasalita ay seryoso ito kaya alam niyang hindi ito nagbibiro. Kaya ikaw, huwag kang mabait sa mga anak natin kung ayaw magkaroon ng apo kaagad. Kapag nasa tamang edad na sila, pwede na natin silang luwagan ng paunti-unti hanggang sa kaya na nilang bumuhay ng sarili nilang pamilya. Opo, honey ko. Naintindihan ko po lahat. Mabuti naman. Mapagmahal akong asawa at ama pero mahigpit din. Ikaw, bawal ka magsuot na maikli kapag nasa labas tayo. Sila naman ay bawal mag-girlfriend hanggat walang permanenteng trabaho. Hindi sila pwedeng umasa sa yaman natin dahil ayoko silang lumaki ng palaasa. Honey, matagal pa naman iyon. Ano ka ba? Sa ngayon, magpagaling ka na muna. Di yung kung ano-ano yung iniisip mo. Sana ganito na lang tayo palagi. Yun bang magkayakap na lang habang pinagpaplanuhan ang hinaharap? Sarap sa pakiramdam kapag ganito lang. Tapos anak lang tayo ng anak. Alam mo yun? Pararamihin natin ang lahi natin hanggang sa hindi na tayo makatayo pareho. Natatawa nitong sabi kaya kinurot niya ito ng pino sa hita nito. Joke lang. Alam ko naman na may hirap mga anak kaya kung ilan ang kaya mo, yun lang ang gagawin natin, baby. Maximum na 5, hon. Kaya mo ba hanggang 5? Kaya ko yun. Si Kenneth nga, easy lang sa akin eh. Tumango ito. Huwag ka mag-alala dahil lagi kitang aalagaan at sisiguraduhin ko na ligtas ka sa buong durasyon ng pagbubuntis mo. Pero kapag nakita ko na hirap ka dito sa pangalawa, hanggang 2 na lang ang anak natin ha? Okay ba yun, baby? Marahan siyang tumango. Okay, hon. I love you. I love you more. Wika nito tinalikan siya sa labi at mahigpit na niyakap. I love you so much. You and our kids. And of course, her parents too. Kayong lahat ay mahal na mahal ko. She loves him too. Sa asawa at anak niya umiikot ang mundo niya ngayon. Bukod sa mga magulang niya, ang pamilya niya ang pinakamalaking kayamanan sa buhay niya na hindi matutumbasan ng kahit na anong yaman dito sa mundo.